When my hands stretch out towards the sky, you never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew. Jesus, in you, your love is a flood, and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is a flood, and I'm caught in wonder. You have taken me over, you have won my heart, yeah. You have won my heart. When my hands stretch out towards the sky, you never let me run dry. When I dive
Good day everyone, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay huling araw ng buwan ng Hulyo, July 31, 2020 and it's Friday. Ang bilis po ng panahon, Friday na uli. Kalain mo yon. Kumusta po ang bawat sa atin? At syempre, patuloy nating binabati ang lahat ng sumusubaybay. Almost lahat ng continents na po ay merong sumusubaybay sa lahat ng ating mga online services maliban sa Antarctic. Huling lugar na wala pa tayong nabalitaang nanonood sa atin. Pero sa lahat ng continents ay meron na po tayong kahit papano sumusunod sa ating online services. Kumusta po ang bawat sa atin? At bukas ay August 1 na. Okay, di natin namamalayan, may kakanta na po ng caroling, may kakanta na po ng Christmas song, at paglabas natin Christmas na pala. But anyway, papasalamat po ako dahil binibigyan tayo ng Diyos ng ganitong pagkakataon na hindi tayo nawawalan ng paraan na tumanggap ng spiritual na biyaya ang kanyang salita. Ito po si Bishop Rene Alog po at welcome sa ating daily devotionals. At ang aking pong topic ngayong umaga ay topic na napakaganda. Itutuloy natin ang pag-aaral patungkol sa buhay ni King Jehoshaphat. At i-discuss ko mamaya ang topic na ito matapos tayong manalangin. Manalangin po tayo. O aming Ama, maraming salamat sa grasya na ibinibigay mo sa amin na kami ay makakapag-aral ng inyong salita, tatanggap ng mga espiritual na biyaya na kailangan namin sa paglago, na kailangan namin sa guidance, spiritual guidance araw-araw. At umaasa kami ng mayamang mong salita ay bubusog sa aming mga espiritual na katauhan. At ngayon pa lamang, idinadalain ko po ang biyaya ay dumaloy sa bawat pamilya ngayon, sa bawat isa na nanunood, tumatangkilik sa mga programang ito, at sa lahat ng mga taong konektado sa amin. Ang pag-iingat mo sa amin, ang kalusugan, ang proteksyon, ang biyayang kailangan namin ay inyo pong i-provide. Maghapong ito ay maghapong pagpapala uli ang aming tatanggapin. Sa pangalan mo Jesus. Amen and Amen. Ang aking pong topic ngayong umagang ito ay acting in faith. Acting in faith. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng acting in faith? Siyempre, para maintindihan natin ang ibig sabihin nito, mga minamahal, ay magbabasa tayo siyempre ng salita ng Diyos. Okay po? At ang aking key verses ay nasa, tignan natin sa ating verses ngayon, 2 Chronicles chapter 20, okay? Verse 20 hanggang verse 25. Okay. Okay, dito na lang natin, basahin na lang po natin ang 2 Chronicles chapter 20 verses 20 to 25. And I will be reading from the New International Version Bible. Early in the morning, they left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said, "Listen to me, Judah and people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Have faith in his prophets, and you will be successful." After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise him for the splendor of his holiness as they went
as they went out at the head of the army, saying, "Give thanks to the Lord, for his love endures forever." Verse 22. As they began to sing and praise the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. The Ammonites and the Moabites rose up against the men of Mount Seir to destroy and annihilate them. After they finished slaughtering the men from Seir, they helped to destroy one another. Verse 24. When the men of Judah came to the place that overlooks the desert and looked toward the vast army, they saw only dead bodies lying on the ground. No one had escaped. So Jehoshaphat and his men went to carry off their plunder, and they found among them a great amount of equipment and clothing, and also articles of value, more than they could take away. There was so much plunder that it took 3 days to collect it. Wow! Blessed be the reading of the Word. Ang topic ko po ngayon, sa lahat po ng ngayon lamang po nakapagbukas at nakapag-join, ay acting in faith. Acting in faith. At ang aking binasa sa Bible, ang ating key passage ay 2 Chronicles chapter 20 verses 20 to 25 in the New International Version. So dito po sa ating pag-aaralan ngayon, ipinakita na ng Diyos na yung utos na go out tomorrow and face your enemy, na pag-aaralan po natin yan. At ang pangalawang utos ng Panginoon ay put the battle in the hands of God. Naalala niyo po kahapon, yan po ang ating topic. At ngayon ay gagawin na ng army ni Jehoshaphat ang instruction ng Diyos. So sila ay magmamarcha na, sasalubungin na nila ang vast army na kanilang kakalabanin. Pero dahil utos yun ng Diyos, bukas, you march out and you will see the deliverance of Judah. At dahil sinabi ng Lord, because I will fight for you, the battle will not be yours but mine. So isasagawa na nila sa ating pag-aaral ngayon, acting in faith. So early in the morning, they left to the desert of Tekoa. Paalis na sila. Ngunit si King Jehoshaphat ay tumayo sa harapan ng kanyang mga kababayan at siya'y nagdiskurso, siya'y nagsalita. At ang sabi niya, makinig kayo sa akin, Judah at mga mamamayan ng Jerusalem. Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Wala pa po sila, hindi pa sila nagsisimulang magmarcha po niyan. Have faith in the Lord your God and you will be upheld. Tapos sabi niya, have faith in His prophets and you will be successful. Sapagkat itong laban na ito, mga kaibigan, ay hindi nakita ni Jehoshaphat ang vast army na palusog. Actually, na-inform lang siya, nasabi lang sa kanya na merong 3 army na nag-collaborate, ang Moabites, Ammonites at mga Meunites, yung mga taga Mount Seir, ay nag-collaborate para lusubin ang Judah. At alam natin ang ginawa ni Jehoshaphat. Siya ay dumulog sa Diyos, siya ay humingi ng patnubay sa Diyos, at nangusap ang Diyos sa pamagitan ng propeta. At kaya sabi niya rito, makinig kayo sa mga propeta upang kayo ay maging matagumpay sa inyong mga buhay. Sa verse 21 po, after consulting the people,
Si Haring Jehoshaphat ay nag-appoint ng mga tao na aawit at mga magpupuri, at ang kanilang papuri at awit ay patungkol sa splendor ng Diyos, sa holiness ng Diyos. At itong mga awit na ito ay nasa unahan ng kanyang kasundaluhan. Ano po ang kanilang isinisigaw? Give thanks to the Lord, for His love endures forever. Give thanks to the Lord, for His love endures forever. So, habang sila po ay nagmamarcha, ito po ang kanilang sigaw. Give thanks to the Lord, for His love endures forever. And as they began to sing and praise, ano po ang ginawa ng Diyos? The Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. Ano po ang nangyari? Nagsama muna ang Moabites and Ammonites, okay, ang mga taga Moab at Ammon, para labanan ang mga Meunites o mga taga Mount Seir. Until totally na-defeat ang Mount Seir, wala nang natira sa mga Meunites, sila naman ngayon ang naglaban until itong dalawang army na natira ay wala ding nabuhay. Nakalagay po yan sa Bible. Sa verse 23, the Ammonites and Moabites rose up against the men of Mount Seir to destroy and annihilate them. After they finished slaughtering the men from Seir, they helped to destroy one another. Talagang ganyan po. Nanonood na lang sila, Jehoshaphat ang kanyang tropa. When the men of Judah came to the place that overlooks the desert and look, nakita nila toward the vast army, they saw only dead bodies lying on the ground. No one had escaped. Wala na silang nakitang buhay sa tatlong malalaking kasundaluhan na nagsama-sama at walang ni isang nakatakas. Ibig sabihin, namatay lahat. So ano pong ginawa ni Haring Jehoshaphat? Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, carry off their plunder, and they found among them a great amount of equipment. Una, and clothing. Kita mo naman yung mga taga Mount Seir, Ammonites at mga Moabites. Pupunta na nga lang sa digmaan. Meron pang dalang mga mamahaling damit. And also articles of value. Ano ba ang pwedeng maging articles of value? Diba ang ginto, ang pinaka article of value, ginto. Wala pa namang mga mamahaling cellphone nung araw. Wala naman silang dalang mga mamahaling sasakyan. So talagang ito ay mga jewelries. More than they could take away. Grabe po. Makikipagdigma, may dalang mga ginto ito, mga sundalo na palusog. Tapos, ang sabi po, there was so much plunder that it took 3 days to collect it. Biruin niyo po yun. Sabi nga nila, agasim that. Yung buong tropa ni Jehoshaphat ay wala nang ginawa sa 3 araw. They never lift their finger to fight this vast army, the Moabites, Ammonites, and the Meunites. Okay? Wala nga silang kahit konting pawis na ginamit para sa pakikipaglaban. Pinawisan na sila at napagod na lang sila sa pangungulekta ng plunder, ng ari-arian ng lahat ng sundalong namatay. At 3 araw na, sabi ng ating binasa, hindi pa nila maubos-ubos ang kayamanan na dala nitong napakaraming sundalo. Praise God. Kita ho ninyo,
Hindi sila inutusan na magdala ng espada, ng pana, ng kung anumang gamit pandigma. Ang kanilang sandata, una, ay pagsunod sa Diyos. Pagsunod sa mga salita ng Diyos sapagkat nangusap ang Diyos sa kanila sa pamamagitan ng propeta. At ang pangatlo, sila ay tumugon sa pamamagitan ng pananampalataya because hindi po mag-compute sa isipan ng tao paano ka lalaban sa tatlong malalaking kasundaluhan, armado, at ito ay mga fighters, mga warriors ito, na wala na silang ibang nasa isip sa mindset nila kundi tuluyang burahin ang Juda at Jerusalem. Pero ano po ang nangyari? Wala silang ginamit anuman kundi ang papuri sa Diyos. Mga kapatid, pag meron tayong pinagdadaanan, matuto tayong magpasalamat. Give thanks to the Lord, for His love endures forever. Hallelujah. Jehoshaphat, at the moment, was concerned for his life and the lives of his people. Kita nyo naman, na hindi lang siya basta lumusob, hindi lang siya basta lumabas at magmarcha sa desyerto sa Tekoa, kundi bago niya isinagawa ito ay kinausap niya muna ang kanyang mga kababayan. Kinausap niya muna, kailangan na mai-relay niya ng tama ang mensahe. At upang sa gayon ang kanyang mga mamamayan ay sumunod sa kanya. But think of the ramifications for generations to come upon his decision to put his faith into action and do what the Lord had commanded. Kasi kung narinig nga niya si Lord, narinig niya ang pangungusap ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga mensahero, nandyan ng assurance, tinanggap na lahat ni Jehoshaphat. Pero it's another thing na i-act mo na isagawa mo na yung lahat ng naipon mong impormasyon. Kaya nga ang topic nating acting in faith. Di po ba? Kasi pwede naman tayong maraming naririnig mula sa Diyos, maraming pangungusap mula sa Biblia, maraming pangungusap ang Diyos gamit ang mga propeta at mga kapatiran. Pero at the end of the day, ang suma total ng lahat ng tinanggap nating salita mula sa Diyos ay ang ating pagsasagawa, ang ating pagsunod, ang ating obedience sa kanyang kalooban. So Jehoshaphat could have said he trusted the Lord and yet refused to obey Him and go forth under His direction in the hour of testing. Meaning to say, pwedeng nasa iyo na lahat ang information. Nasa iyo na lahat ang detalye kung paano kayo mananalo. Pero, ang pinakahihintay ng Diyos ay susunod ka ba? Mag-obey ka ba? O magre-refuse kang sumunod? Kasi nga, hindi mag-compute sa isip ng tao yan. Alam natin kung sundalo sa sundalo ang maglalaban, ay pana sa pana, espada sa espada. Pero kung ang ituturo sa atin na sandata ay magpuri lang kayo sa Diyos. Sige, sabi niya, lumabas kayo bukas, magmarcha kayo, harapin ninyo ang inyong mga kaaway, face your enemies. Pero hindi kayo lalaban. Ako ang lalaban para sa inyo. Ilagay nyo ang laban sa aking kamay. Alala nyo po yan. Tapos, manood na lang kayo sa deliverance na gagawin ko para sa Judah at Jerusalem. Wala siyang sinabing, magdala kayo, hasain nyo na yung mga espada, i-prepare nyo na ang mga pana, prepare nyo na ang inyong mga shields at mga vests dahil lalaban kayo. Wala pong ganun instruction. Kundi,
in-instruct sila na ang nasa unahan ay mga taong aawit, magpupuri sa Diyos habang sila'y nagmamarcha patungo sa lugar ng digmaan. So Jehoshaphat believed, but he also had to convince the people to follow him. Kasi siyempre, dahil siya ang hari, nakatingin sa kanya ang mga mamamayan ng Juda at Jerusalem. Kung siya ba ay susunod, mas madali na silang makumbinsi na susunod din kasi yung kanilang hari ay sumusunod sa Diyos. Kaya talagang ang desisyon na pinakamatindi dyan ay yung desisyon ni King Jehoshaphat. So, na-sell niya ito ng tama, na-rally niya ito ng tama sa kanyang, na-convey niya ng tama ito sa kanyang mga mamamayan. And he stood before the people and he declared, ano po ang kanyang declaration? Sa verse 20 yung binasa natin kanina, "Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall you be established. Believe his prophets, so shall ye prosper." Nangyari po ba yon? Yes. Sila ay iningatan ng Diyos at dahil nakinig sila sa mga pangungusap ng Diyos sa pamagitan ng mga propeta, sila ay nag-prosper. 3 days nga, hindi nga nila maubos-ubos yung kayamanan na dala ng 3 army na lumusob sa kanila. Here, we can draw a spiritual parallel, mga kapatid. Ano po ba ang pwede nating ilagay na spiritual parallel? Nakalagay po, we read in the Word of God that in Matthew 26:41, ito po ang sabi, "The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Ano po ba itong spiritual parallel na tinutukoy natin? Gustong-gusto tayong pagtagumpayin ng Diyos sa ating mga buhay. Gustong-gusto niyang makaranas tayo ng pagtatagumpay sa ating pang-araw-araw na pakikibaka sa buhay na ito. Pero dapat maging willing tayo na sumunod kahit hindi pa natin maintindihan ang ipinagagawa ng Diyos. Susunod lang tayo kasi yun po ibig sabihin ng faith. Yun ang po ibig sabihin ng pagtitiwala, trust and faith. Hindi po natin pwedeng paghiwalayin yan. Amen? So, willing na gumawa ang Diyos ng mga bagay, willing na gumawa ang Diyos ng mga bagay na gusto niya ma-experience natin. Pero ang tanong, willing ba tayo na mag-step sa faith? Na i-act, isagawa yung ating mga pananampalataya? Yun po ang mas malaking tanong. In our hearts, we can know that the Word of God is true. Alam po natin yan. Wala pong kaduda-duda. Hindi natin pinagdududahan ang salita ng Diyos. Totoo po ang salita ng Diyos. But our will must be brought into subjection to the Spirit of God. Well, hindi nga nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Totoo po ang salita ng Diyos. Totoo ang mga pangako ng Diyos. Pero ang problema, ang ating will ba ay handang magpa sa ilalim sa kalooban ng Diyos? Willing ba tayo magpa sa ilalim sa leading ng Spirit of God? O minsan, mas nagagamit natin yung ating tinatawag na common sense, na minsan yung sense na yan ay hindi common at minsan walang sense talaga. Yan pang pananampalataya po. Ay ibigay mo na lahat sa Diyos ang pwede mong pagkatiwalaan. At hayaan mo siya na gumawa ng milagro sa iyong harapan, and you will see it with your naked eye.
ang liberation, ang deliverance ay gagawin niya. Manood ka na lamang. Basta't maghintay ka lamang, sabi nga. And here is another great secret, that the revelation of the new anointing has taught us. Ito pong kapahayagan ng new anointing, may mga tinatanggap nating biyaya ng salita ng Diyos. We must put the enemy on the run. Dapat ang kaaway ang tumatakbo. Pag alam niyo ho, pag ang Kristiyano sumunod sa Diyos, alam na ng kalaban na talo siya. Pero hanggat ang isang Kristiyano ay hindi sumusunod sa Diyos, kahit Kristiyano pa tayo, pag hindi tayo sumusunod sa Diyos, hindi rin lulubay ang kaaway sapagkat alam niya na ang tatalo sa Kristiyano ay ang kanyang pagsuway sa kalooban ng Diyos. Pero the moment sumunod na tayo sa kalooban ng Diyos, whether naintindihan natin o hindi, we make our enemy on the run. Tatakbo na yan, karipas ng takbo yan, dahil ang kinatatakutan ng kaaway, alam niyo po, ang kinatatakutan ng kaaway natin ay ang Kristiyanong marunong sumunod at magpasakop sa kalooban ng Diyos. If we wait until the enemy is on our doorstep, then we are on the defensive and it is harder to gain victory. Ano pong ibig sabihin yan? Kaya sabi ng Lord, bukas magmarcha kayo, harapin nyo na sila. Face your enemy. Napag-aralan po natin yan. Kasi pag hinintay natin ng enemy ay mag-advance na mag-advance until nasa doorsteps na natin sila, wala na tayo sa offensive position yan. Malamang-lamang, pag ang enemy ay nasa doorstep na natin, we are now in the defensive position. At pag nasa defensive position tayo, it is harder to gain the victory. Huwag nating i-allow na ang kalaban ay makapagmarcha hanggang sa pintuan natin. Kasi the moment makarating siya sa pintuan natin, hindi na opensa ang ating panlaban, kundi depensa na lang. Di ba? Pag napaligiran na yung bahay ng isang tao at sasabihin, napapaligiran ka na namin. Ano ba ang gagawin nung pinapasuko? Susuko na yan kasi sukol na siya. Wala na siyang kakayanang idepensa ang sarili niya. Ayaw ng Diyos na tayo ay laging nasa defensive position. Bantayan ho ninyo ang armor of God, ang nasa Ephesians chapter 6. Walang ni isa sa baluti, sa armor of God, na tumatakip sa ating likod. Lahat ng sandata, lahat ng armor na nilagay mula sa helmet hanggang sa sapatos, lahat yan, shield of faith, breastplate of righteousness, lahat po yan, para sa harap lahat. Wala siyang inilagay na baluti para takpan yung likod natin. Sapagkat ang mensahe ng Diyos, ang kanyang anak, ay dapat humaharap sa kaaway. Amen? At pagharap natin sa kaaway, hindi para makipag-away tayo. Kaaway, tinutukoy kong kaaway po, hindi mga kung sino-sino tao po. Kaaway, I mean, ang demonyo po, kaaway natin. Amen? Tatalunin niya yan sapagkat ang gusto ng Diyos, haharap lang tayo, pero ang laban sa Kanya. Okay? Anong saysay nung meron kang armor? O at least, nagmistulang sundalo ka naman. Pero ang lalaban para sa iyo ay ang Diyos. Saan ka pa? Amen? Praise God. I am a firm believer, mga kapatid, in meeting and dealing with every problem the moment
it rears its ugly face, or ugly head, I should say. Do not live under the cloud of illusion that problem will work themselves out. Huwag tayong mamuhay sa illusion, sa kaisipan na ang problema, huwag mo harapin, lilipas din yan. Talaga? Malimit tayong ganyan ang ating mga reasoning, ang ating mga salita, ganyan. Hayaan mo lang yan, lilipas din yan, mawawala din yan. They will only work you out of peace of mind and out of the health, happiness, and prosperity God wants you to have. Yung mga bagay na yan, pag inahayaan lang natin, yan ang sisira sa minsan sa kalusugan natin, sa ating peace of mind, sa ating happiness, sa prosperity na dapat nating maranasan. Well, I'm not saying na head-on agad. Kaya nga, itong istoryang pinag-aaralan natin, hinintay niya. Sinabi ni Lord, tomorrow, go out and march and face your enemies. Okay? So, hindi yan sinabing agad-agad na. Hindi, bukas. So, merong timetable ang Diyos. Yun ang susundin natin. Pag sinasabi kong you need to face your enemy, we need to face the enemy, pero according sa timetable ng Diyos. Hindi rin pwede ipagkibit-balikat lang. Ay, lilipas din yan, mawawala din yan, magsasawa din yan. Hindi po. Pag tumagal yan, kakain yan ng kapayapaan sa isip mo. Sisira yan sa iyong kagalakan. Sisira yan sa iyong kalusugan. Di ka na makakain. Di ka na makatulog. Sapagkat inuutusan ka na ng Diyos na harapin mo. So when Jehoshaphat heard of the problem, he immediately what? Took steps to deal with it. He did not wait until the enemy was at the city gates. Hindi niya, maging ang Diyos, hindi niya hinayaan na ang Moabites, Ammonites at ang mga Mount Seir, mga Meunites ay makapag-march at makarating sa mismong Judah. Kaya doon pa lang sa disyerto ng Tekoa ay nagkaroon na ng victory ang bayan ng Diyos. Hindi inalaw ng Diyos ng enemy ay makapag-march hanggang sa city gates. Kasi pag nakuha na nila ang gates, okay, lamang-lamang mahirapan na ang mga mamamayan ng Judah kung paano sila magtatagumpay. Because he dealt with the problem immediately, I am talking about Jehoshaphat, the Spirit of God was able to establish him in an offensive posture. Okay, dahil siya ay step by step, sinunod niya ang Diyos. Hallelujah. In-establish siya ng Diyos sa isang offensive position or posture. Ano ang kanilang ginawa? Oh, give thanks to the Lord, for His love endures forever. He was able to pursue the enemy, not in his own strength, but in the power of the Holy Spirit. Nagtagumpay po si Haring Jehoshaphat. Hindi niya gamit ang kanyang sariling lakas, ang kanyang sariling kapangyarihan, kundi ang gamit niya ay kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Yan po ang nais kong ituro sa inyo sa araw na ito. Bago ho tayo magtapos, gagawa tayo uli ng declaration. Amen. Sabihin natin, today, I will pursue the enemy not in my own strength, but in the power
of the Holy Spirit. Amen. One more time. Today, I will pursue the enemy, not in my own strength, but in the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Praise God. Yan po ang ating declaration. Mula sa araw na ito, we will pursue the enemy, not by might, nor by power, but by the Holy Spirit. Amen? Praise God, praise God. I hope and pray, mga minamahal, na meron tayong natutunan sa araw na ito, sa ating devotional. Acting in faith. So from facing your enemy, ang pangalawa po, put your battles in the hands of God. At ang pangatlo, we need to act in faith. Papasalamat po ako sa inyong patuloy na pagsusubaybay. Ngayon po ay araw ng Biyernes. At tayo ay tumanggap ng biyaya ng salita ng Diyos. 1:30 po, kita-kita tayo uli sa ating Hope Hour. At meron pong service ang youth ministry natin, ang Zero Gravity, mamayang 7:00 ng gabi. Ito po ang inyong kapatid, Bishop Rene Alog po.